Basahin po natin ang habili ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naaayon sa tamang turo ng ating Panginoong Hesukristo at mga turo tungkol sa pagsunod sa Diyos. Ang taong ito'y mayabang pero wala namang nalalaman. Gusto lang niyang makipagtalo, nauwi lang naman sa inggitan, alitan, paninira, pambibintang at walang tigil na awayan. Ito ang ugali ng taong baluktot ang pag-iisip at hindi nakakaalam ng katotohanan. Inaakala nilang ang kabanalan ay paraan ng pagpapayaman. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Upang mabigyan po natin ng tamang unawa sa mga salita ng Diyos, basahin po natin itong tanong ni Reynaldo Lomio. Unahin mo muna ang ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng mga tao, magsisi at sumampalataya at magpabautismo bago ka gagawa ng mabuti. Hindi para sa kaligtasan. Hindi gagawa ka muna para ka maligtas. Kailangan ma-born again muna saka susunod sa mabuting gawa sa tulong ni Kristo. Para mabigyan po natin ng paglilinaw, tama ba yung kanyang unawa na kung saan ay magsisi muna, tapos sasampalataya at magpabautismo. After daw nung gawin mo yon, tsaka ka gagawa ng mabuti. Ganun ba ang proseso ng Diyos para tayo ay maligtas? Kung babasahin po natin sa kasulatan, may sinalita ang Panginoon. Di ba? Kailangan manggagaling sa aral at turo ni Kristo. Muli po nating basahin ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo chapter 6 verse 3. Kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naaayon sa tamang turo ng ating Panginoon Kristo at mga turo tungkol sa pagsunod sa Diyos. Anong tawag po doon? Ang taong ito'y mayabang pero wala namang nalalaman. Okay. Kaya binasa natin yan kung tama ba itong kanyang pangangaral na ang sabi niya, magsisi muna, tapos sasampalataya at magpabautismo. Tingnan natin sa aral ni Kristo. Basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Ito po ang kanyang sulat. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. Ano po ang tamang proseso? Magsisi ba muna, sumampalataya, at magpabautismo? Ang unang gagawin po natin, makikinig. Saka lang tayo magkakaroon ng pananampalataya. Basahin din natin sa isang salin. Kaya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yan ang malinaw. Yan ang proseso. Makikinig ka muna. Ulitin ko. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Makikinig ka muna para magkaroon ka ng pananampalataya. Ang iyo, magsisi, sumampalataya, tapos magpabautismo. Ito yung proseso. Makikinig ka muna. Paano ka sasampalataya kung hindi ka makikinig? Yan ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Saan pa manggagaling ang pananampalataya? Makikinig ka muna. Nakita po ninyo? So, ibig sabihin, sa kanyang mga tanong, sa kanyang diwa, ay hindi muna magsisi. Makikinig muna. Tapos saka sasampalataya. Nakita po ninyo? So, ibig sabihin, yung mga aral at turo niya hindi ang galing kay Kristo. Tama ba na makinig muna? Alamin po natin ang talinghaga ng ating Panginoon Kristo dito po sa Lucas 8:11. Isinalaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, no? Pag sinabing salita ng Diyos, di ba't makikinig muna tayo sa salita ng Diyos? Kapag nakikinig ka, may posibilidad po na ganito. Paano ka makakapagsisi doon? Nakikinig ka muna. Paano ka magsisisi kung wala kang maririnig na salita? Pakinggan nyo ito, ha? Kasi po yung binhi na mapapakinggan natin,
may ganito pong pagkakataon. Ituloy po natin sa verse 12. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ganyan po ang nangyayari sa mga taong nakikinig, pero kung hindi mo ito pangahawakan, pwedeng tanggalin ito sa iyo ng dyablo, pwedeng alisin para hindi ka sumampalataya. Nakita po ninyo? Sa aral ni Kristo, ayan po. Paano ka nga sasampalataya? Nakikinig ka. Kung may dumating na dyablo, dahil hindi mo pinanghawakan yung iyong napakinggan, pwedeng mawala yung napakinggan mo. Kinukuha ng dyablo, inaalis sa'yo para hindi ka sumampalataya sa Diyos. Yan ba ang proseso na sinasabi ninyo? Magsisi, sumampalataya, magpabautismo para maligtas? O yan na nga po, pag nakinig ka at hindi mo pinanghawakan yung salita na iyong napakinggan, pwedeng alisin ng dyablo yung salita sa iyong puso para hindi ka sumampalataya. Kaya napaka-importante ng pakikinig. Kung makikinig ka at hindi mo rin pinanghawakan, paano ka nga naman magsisisi? Nawala yung salita na dapat mong pakinggan. Paano ka sasampalataya kung yung salita ay inalis sa'yo? Paano ka mababautismuhan kung wala kang salita na napakinggan? Nakita mo? Kaibigang Reynaldo Lomyo, nauunawaan mo ba yung sinasabi mo? Kung ikay nangangaral at nagtuturo at kung ito man ay napakinggan mo sa mga aral at turo nino man, ay hindi mo pala naunawaan ang mga bagay na yan. Na ang sabi mo ay kaliligtas, magsisisi. Paano ka makakapagsisi kung wala kang napakinggang aral? Wala kang napakinggang salita ng Diyos. Kung nakinig ka nga, pero inalis naman ng dyablo, paano ka magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya? Ulitin natin ito. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Naiintindihan mo ba itong ating pinag-uusapan? Ngayon, Reynaldo, balikan natin itong Roma 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At marinig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. Basahin din natin sa isang salin. Kaya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yan ang malinaw. Nakita mo? Kailangan may mangaral muna at pakikinggan mo yung mga aral para magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, kung ikay makikinig, hindi mo papanghawakan, pwedeng alisin yun ng dyablo. Hindi man po nag-aalis ang Diyos eh. May kaaway na kung saan sinisira yung ating pananampalataya ng dyablo. Alam mo ba? O ito pa, para maintindihan mo. Basahin pa rin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Roma chapter 1 verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo, hindi niya ikinahihiya yung ebanghelyo, yung aral at turo ni Kristo. Siya po yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Kristo para ipangaral ang ebanghelyo, para sumampalataya ang mga Hudyo, ganun din ang mga hindi Hudyo. Yan po ang aral ni Kristo. Kasi po ang inyong alam ay ang mga bagay na natutunan ninyo galing yan sa tao, hindi aral ni Kristo. Yung sinasabi mong ang kaligtasan na ang unang gagawing proseso ay magsisi, sumampalataya at magpabautismo. Malinaw po, makikinig ka muna. At sa pakikinig mo, panghawakan mo, ingatan mo. Kasi yun, pwedeng agawin ng dyablo at mawala sa iyo para hindi ka maligtas. Di ba? Malinaw naman po kung babalikan natin yung ating binasa. Dito po sa Lucas 8:12, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos.
Ngunit dumating ang dyablo, kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya. Di ba yung napakinggan mo, doon ka palang sasampalataya. Ngayon, pag inalis naman yun ng dyablo, para hindi ka naman sumampalataya, hindi ka maliligtas. Kasi napakahalaga ng pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya kung may napakinggan kang aral at turo mula sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sana naintindihan mo kung ewan ko kung ayaw mong paunawain ito. Nasa iyo yan kasi hindi naman kita pinipilit na maniwala. Ang nais lang natin ipaunawa sa mga taong namamali sa diwa. Tulad mo na kung saan ang iyong unawa, magsisi, sumampalataya at magpabautismo. Alam mo, kaibigang Reynaldo, no? Para maunawaan mo, ito ay paanyaya ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, halika kayo rito, kayong mga walang karunungan. At sinabi pa niya, sa wala pang pangunawa. Nakita mo, wala ka bang karunungan? Wala pa ikaw pang unawa? Inaanyayahan ka. Kaya meron tayong channel na ganito para ipaunawa sa inyo ang mga bagay na hindi nyo naunawaan. Ito pa, basahin din natin sa Kawikaan 9:4. Kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Nakita po ninyo? Yan po yung malaking handaan, hindi ito kainan ha. Inaanyayahan tayo para makinig ng mga aral at turo mula sa salita ng Diyos. Naiintindihan mo ba, kaibigang Reynaldo? Unawain mo rin itong sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito 3:3. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin, nininlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinapuotan tayo ng iba at kinapuotan din natin sila. Yan po ang nangyari sa bawat buhay ng tao. Naiintindihan niyo po ba ang salita ng Diyos? Kaya pag wala kang karunungan, wala kang pangunawa sa salita ng Diyos, yan po ang sinasabi. Basahin din natin sa mga sulat ni Judas 1:16, ang mga taong ito na sumasalungat sa katotohanan ay mareklamo, mapagpuna, at ang tanging sinusunod ay ang masamang hangarin nila. Mayabang sila sa kanilang pananalita at ninilinlang nila ang mga tao para makuha ang gusto nila. Amen? So salamat po sa salita ng Diyos sa araw na ito. Nawa po'y nakapulot ulit tayo ng mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay matanim sa ating puso't isipan at huwag manakaw ng dyablo para hindi tayo sumampalataya sa Kanya. Kaya nga po, ang proseso ng Panginoon ay hindi yung sinasabi ni na kaibigang Reynaldo na kung saan ay kailangan daw muna magsisi, sumampalataya at magpabautismo. Pero sa mga aral at turo ni Kristo ay nakita po natin ay makikinig muna tayo ng mga aral at turo ng Diyos. At doon pa lang magkakaroon tayo ng pananampalataya. But kailangan natin itong panghawakan kasi kung reckless tayo, hindi tayo po'y pabaya, nanakawin lang ito ng dyablo para hindi tayo sumampalataya sa Kanya. Kaya kung ikaw po'y nakaunawa, please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating mga pag-aaral. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa ating Panginoon Kristo ng Kanyang anak. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.